Isang malawak na latian sa Mindanao na mula sa langit. Tahimik at payapa. Ang lawak nitong lugar, siguro yung mga 3 kilometer radius itong area. Pero sa loob ng ilang minuto, nagiging buhay na buhay ang tanawin. Iba't ibang mga ibon ang sabay-sabay na lumilipad. At sa mga liblib na sulok, may mga nilalang na bihira nang makita. Hindi ko na-expect kasi pag sinabi mong marsh, parang mga bakawan, usually yung mga nakikita natin, is full of water lilies. Some migratory birds, they're still here. Ito ang Ligawasan Marsh. Isa sa pinakamayabong na ecosystem sa Pilipinas. Pero sa ilalim ng buhay na ito, may isang yaman na matagal nang pinagtatalunan. Langis. Ang nakaimbak daw dito, tinatayang bilyong-bilyong bariles ng crudo at trilyong cubic feet ng natural gas na sinasabing maaaring tumugon sa problema natin sa gasolina ngayon. Matatagpuan sa South Central Mindanao ang Ligawasan Marsh. Sumasaklaw ito sa tatlong mga probinsya: ang Sultan Kudarat, Maguindanao at Cotabato. Isa ito sa pinakamalaking swamp at marsh area sa bansa na may lawak na aabot sa 288,000 hektarya. Ang Ligawasan ay tahanan ng maraming samot-saring buhay. Bahagi na rito yung mga tinatawag nating avifauna o yung mga ibon. At dalawang klase ito, no? Yung meron mga resident birds, isabihin sa buong taon nandun sila. Meron din tayong mga migratory birds na nagpapahinga sa Ligawasan Marsh. Bukod sa mga ibon, nandun din yung ibang mga halaman, mga hayop. Siya si Jerome Montemayor, eksperto sa mga peatland at direktor ng ASEAN Center for Biodiversity. Bukod sa pagiging tahanan ng iba't ibang hayop at halaman, ang Ligawasan Marsh ay isa ring malawak na peatland ecosystem. Sinisipsip niya yung carbon at ito ay kanyang itinatabi para hindi na ito humalo doon sa mga greenhouse gases na nasa atmosphere na nagiging sanhi naman ng climate crisis. Ang Ligawasan Marsh, buhay na ecosystem. Hindi lamang para sa mga hayop, kundi para na rin sa mga tao. Yung mga tao naman, yung mga communities na nakatira dito sa Ligawasan Marsh, dito sila nagpupunta para maglagay ng mga pae na kagaya nito para manguha ng isda. Tilapia yung kinukuha nila at saka yung tarok. Ito yung tarok na sinasabi. Tama ba? Tsaka tilapia, which is yung talagang kinukuha nila dito, ina-harvest nila dito. Sa 2 buwan na araw-araw na pagtaas ng presyo ng gasolina, hindi natatapos ang pag-aray ng mga tsuper, ng mga commuter, at ng mga taong sa langis umaasa sa pangkabuhayan. Umuugong tuloy ang panawagan na humanap ng lokal na mapagkukuhanan ng langis. Dahil dito, muling nabubuhay ang interes para sa sinasabing langis na nakatago raw sa ilalim ng Ligawasan Marsh. Hindi na bago ang ideyang ito. Mula 1916 hanggang 1996, pasulpot-sulpot ang mga paunang pag-aaral sa oil and gas sa tinatawag na Cotabato Basin, kung saan sakop din ang Ligawasan Marsh. May nakita po tayong gas, natural gas, kaya lang po hindi po siya commercial at that time. Kaya hindi po tayo nakapagpatuloy pa ng ating exploration dun sa area. Yung natural gas, yun po yung ginagamit natin para sa power generation. Noong 1997, idineklara ng DOE na no man's land o sarado para sa mga tao ang Cotabato Basin dahil sa problema ng seguridad ng lugar. Sa pagpapatuloy na makahanap ng gas at oil sa mga lugar sa Mindanao, taong 2022, nang nagpirmahan ang gobyerno at kumpanya ng SK Ligawasan Oil and Gas Corporation para muling pag-aralan at hukayin ang Cotabato Basin. Hindi pa sila naka-drill ngayon kasi may mga challenges pa, yung mga pag-import ng gamit. Meron pa rin pong issues dati sa mga permits sa LGUs.
Kabilang rin sa nangangasiwa sa posibleng oil and gas exploration sa Cotabato Basin, partikular na sa North Cotabato at Sultan Kudarat. Ang Ministry of Environment and Natural Resources and Energy o MENRE ng BARMM. Itong Ligawasan area or we call it specifically Cotabato Basin. Naipabid namin ito in the BARM bid round. Kasali siya sa mga pinabid namin for service contract application. Basically po, parang binibigyan natin sila ng rights na mag-explore ng ating energy resources at i-develop and i-utilize. Sa poso na malapit sa Ligawasan Marsh, makikitang umaapoy ang tubig kapag sinisindihan. Posibleng senyales daw ito ng natural gas seepage na nasa ilalim ng lupa. Meron namang estimate. Di ba natin ma-declared na reserve kasi nga kulang pa silang study. So oil naman, yung undiscovered, estimate ay about 70 to 2,443 million barrels of oil. Yan yung estimate. Dahil parte ng Cotabato Basin ang Ligawasan Marsh, may pangamba ang ilang grupo sa posibleng epekto nito sa latian. Nakatakot nating mangyari ay ang destruction ng wetland, ng Ligawasan Marsh. Ngayon, meron na nga tayong mga impacts na kailangan manage. Pollution, Tapos kung meron pa tayong exploration in terms of oil or gas, ganun, matadagdag ng cause or reason for degradation of the wetlands. Isa rin ang Ligawasan Marsh sa mga nagsisilbing natural flood basin ng Mindanao. Kung maabala ang ecosystem na ito, maaari rin daw magbago ang natural na daluyan ng tubig sa rehiyon. At posibleng maapektuhan ang mga nanganganib na species gaya ng Philippine crocodile. Connotation po na laging i-connect yung Ligawasan sa Cotabato na exploration. Hindi po yun totoo kasi inilabas po natin yung area dun sa protected area. So wala po mangyayari na exploration dun sa Ligawasan Marsh. Meron na kaming predetermined areas. Yun yung area na may mga potential. Tinanggal na namin doon yung bird sanctuary, yung sa Ligawasan Marsh. We make sure na sumusunod sa international standards yung mga potential contractors natin. And lahat ng mga policies ng ating environment is i-make sure din natin na nasusunod. Mahalaga ang pagbabalanse ng pag-unlad at pangangalaga sa kalikasan. Sa isang banda, may langis na posibleng makatulong sa ekonomiya ng bansa. Sa kabilang banda, ay isang natatanging latian na sumusustento sa buhay ng kalikasan at mga tao ang maaaring manganib. May sentimiento rin ang mga taong matagal nang umaasa sa Ligawasan Marsh. Ano rin tayo mahungka kasarina. Ay mana kaya taninena na dikit wakapantyari. Dar koya ga. Sa kasalukuyang krisis ng langis, walang iisang solusyon. Pero dapat, wala ring nababaliwala mula sa mga tao, hayop at kalikasan. Kailangang pag-aralan muna. Sa ngayon, hindi namin gusto na magkaroon ng exploration. Ang kailangan natin ngayon ay i-promote natin yung renewable energy. Kailangan din natin mag-invest sa public transport. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag na area clearance bago tayo mag-award ng kahit anong service contract para po masigurado natin na ang ating mga activities, lalo sa exploration, ay hindi makaka-apekto ng mga protected areas natin. So marami tayong iba pang resources na hindi pa nabibigyan ng pagkakataon para makapag-produce ng enerhiya na hindi nakakasira sa kalikasan. Habang patuloy ang debate sa langis ng Ligawasan, patuloy din ang buhay sa latian. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.